Ngayon tatalakayin natin ang problemang nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa mundo, ang pananakit ng kasukasuan. Alam mo ba na mahigit 350 milyong tao ang nakararanas ng arthritis lamang? Hindi pa kasama rito ang mga may pananakit ng kasukasuan dahil sa natural na pagkapudpod mula sa araw-araw na gawain. Isa ka sa mga taong yon. Nagigising ka sa umaga na nakakaramdam ng paninigas sa mga kasukasuan. O baka naman nahihirapan kang gawin ang mga paborito mong gawain dahil sa paulit-ulit na pananakit. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang solusyon para maibsan ang mga sakit na yan ay maaaring nasa mga simpleng inumin na kaya mong gawin sa bahay? Sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 na patunayang inumin na maaaring mabilis na magtanggal ng pananakit ng mga kasukasuan. Kaya makinig kang mabuti hanggang sa dulo. Dahil bukod sa ipapakita ko kung alin ang mga inuming epektibo, ipapaliwanag ko rin kung paano mo sila maisasama sa iyong araw-araw na gawain. At eksaktong gaano katagal bago mo maramdaman ang mga benepisyo. Magpapasalamat ang iyong mga kasukasuan. Simulan na natin ang ating listahan. Una, tiyaan ng manzanilya. Ang manzanilya ay hindi lang para pampakalma ng nerbiyos. Ang makapangyarihang tsaa na ito ay direktang kumikilos laban sa pamamaga sa mga kasukasuan. Nagbibigay ng natural na ginhawa para sa mga taong nakararanas ng tuloy-tuloy na pananakit. Ipinakita ng isang pag-aaral ang isang napaka-interesanting bagay. Kayang bawasan ng manzanilla ang pamamaga sa mga kasukasuan na katulad ng ilang gamot, ngunit wala itong karaniwang mga side effect. Ito ay nagde-deactivate ng mga mekanismong sanhi ng pamamaga sa katawan. Para maghanda ng taksaa, kailangan mo lang magdagdag ng tuyong bulaklak ng manzanilla sa mainit na tubig at hayaan itong nakababad ng mga 10 minuto. Pagkatapos, salain lang at inumin. Inirerekomenda na uminom ng 2 hanggang 3 tasa na ipinamamahagi sa buong araw. Marami ang nagsasabing nararamdaman na nila ang unang ginhawa matapos ilang araw ng regular na paggamit. Nakakabilib na ang simpleng bagay ay kayang magdulot ng malaking pagbabago. Pangalawa, tubig ng fenugreek. Ang fenugreek ay isang tunay na kayamanan laban sa pananakit ng kasukasuan, kahit na hindi ito gaanong kilala ng karamihan sa mga tao. Ang halamang ito ay ginagamit na sa tradisyonal na medisina sa loob ng libu-libong taon dahil sa bisa nito. Taglay ng buto nito ang compounds na nakakabawas ng pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Para sa mga taong may arthritis, maaari itong maging isang tunay na makabagong tuklas. Napakasimple lang ng paghahanda. Maglagay ng 1 kutsarita ng buto ng fenugreek sa isang baso ng tubig at ibabad ito magdamag. Sa umaga, inumin ito ng walang laman ng tiyan. Isa itong simpleng ritual na maaaring magdala ng malaking pagbabago. Isang pag-aaral noong 2018 ang nagpakita na ang mga taong may pananakit ng kasukasuan na uminom ng fenugreeko araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nagkaroon ng malaking pagbaba ng sakit at pagbuti ng pagkilos. Ipinakita ng mga resulta na mahigit 60% ng mga lumahok ay nagawang bawasan ang paggamit ng mga pampawala ng sakit. Talagang kahanga-hanga ito, lalo na kung isa sa alang-alang natin na ito ay isang ganap na natural na gamot. Pangatlo, tsaa ng alcasus. Ang alcasus, na kilala rin bilang Regolis, ay isa sa mga pinakamatandang gamot para maibsan ang pananakit ng mga kasukasuan. Ang ugat na ito ay may bahagyang matamis na lasa at malalakas na anti-inflamasyon na katangian. Ang alcasus ay kumikilos bilang isang natural na anti-inflamasyon sa katawan. Bukod sa pag-alis ng sakit, pinoprotektahan din nito ang kartilago ng kasukasuan at pumipigil sa lalong pinsala. Parang hindi lang niya tinatrato ang problema, kundi tumutulong din siyang maiwasan ang paglala nito. Para ihanda, maglagay ng 1 hanggang 2 kutsarita ng tuyong ugat ng alcasus sa tubig. Pakuluan ito ng mga 10 minuto. Pagkatapos, salain at inumin. Inirerekomenda uminom ng 1 tasa matapos tanghalian at isa pa sa hapon kapag malakas ang pananakit. Mahalaga. Para sa mga may mataas na presyo ng dugo, limitahan ang paggamit sa 4 na linggong sunod-sunod at pagkatapos ay magpahinga muna. Maaaring magpataas ng presyo ng dugo ang alcasus sa ilang tao.
Ang karunungan ay nasa pag-alam din ng mga hangganan ng bawat gamot. Matapos ang 2 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit, inumailiri, gimatwasto pang matangkit. Iniulat ng marami ang malaking bawas sa pananakit ng kasukasuan at mas maginhawang pagkilos. Kahanga-hanga kung paano ang isang simpleng bagay ay maaaring lubos na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga tao. Ikaapat, tiyaan ng ortiga. Ang ortiga, yung halamang nagdudulot ng hapdi kapag nahawakan, ay may taglay na pambihirang mga katangiang panggamot. Lalo itong nakikilala dahil sa kakayahan nitong bawasan ang pananakit ng mga kasukasuan. Nakakatuwang isipin na noon, ginagamit ng mga sundalo ang ortiga para maibsan ang pananakit ng kasukasuan matapos ang mahahabang lakad. Ngayon alam natin na tama sila, pero sa kabutihang palad, maaari na lang tayong uminom ng tsaa. Madalas mapatunayan ng makabagong agham ang karunungan ng mga sinaunang tao. Para maghanda, ilagay ang mga tuyong dahon ng ortiga sa mainit na tubig ng mga 10 minuto. Pagkatapos, salain at inumin. Inirerekomenda na inumin ito 2 beses sa isang araw para sa mas magagandang resulta. Mahalaga ang consistency para makuha ang benepisyo. Isang pag-aaral ng mga mananaliksik na Briton ay nagpakita na ang ortiga ay malaki ang naitutulong sa pagpapababa ng pananakit ng mga kasukasuan sa pamamagitan ng pagpigil sa paggawa ng mga substansyang nagdudulot ng pamamaga. Pagkatapos ng isang buwang regular na paggamit, iniulat ng mga kalahok na umabot hanggang 40% ang pagbuti ng kanilang pananakit sa kasukasuan. Ito ay mga resulta na nagsasalita na para sa kanilang sarili. Panglimang, kanela. Ang kanela, ang mabangong pampalasa na ginagamit natin sa maraming putahe, ay isa ring malakas na natural na anti-inflamatoryo. Nakakagulat kung paano ang isang bagay na karaniwan lang sa ating mga kusina ay maaaring maging napakabuti para sa kalusugan ng mga kasukasuan. Ang pampalasang ito ay naglalaman ng mga compound na nagpapababa ng pamamaga sa mga tissue at kasukasuan. Bukod pa sa benepisyo, nakakatulong din itong mag-regulate ng asukal sa dugo. Nakapakipakinabang lalo na sa may diabetes. Ang mga pinakamahusay na natural na gamot ay kadalasan yaong nagbibigay ng maraming benepisyo. Para ihanda, pakuluan ng 1 tasa ng tubig na may 1 hanggang 2 kutsarita ng pulbos na kanela o isang stick ng kanela sa loob ng humigit kumulang 10 minuto. Salain at inumin. Inirerekomenda na uminom ng 1 tasa sa umaga at 1 pa sa gabi. Ang amoy na kumakalat sa bahay habang inihahanda ito ay isa ng paanyaya sa magandang pakiramdam. Maraming gumagamit ang nagsasabi na pagkatapos ng ilang linggo ng regular na pag-inom, napapansin nilang mas madali nang gumalaw at malaki ang nabawas sa pananakit ng kasukasuan, lalo na pagkagising sa umaga. Malaking bagay ito para masimulan ang araw na may sigla. Biyernes, tsaa ng luya. Kilala ang luya sa buong mundo bilang isa sa pinakamabisang natural na anti-inflamatoryo na mayroon. Ang ugat na ito ay ginagamit bilang gamot sa loob ng libu-libong taon sa iba't ibang kultura. Pinapabuti ng luya ang sirkulasyon ng dugo sa mga kasukasuan at naglalaman ito ng mga compound na lumalaban sa pamamaga. Katulad ng ilang mga gamot, pero wala itong karaniwang mga side effect. Isa itong biyaya ng kalikasan para sa mga taong dumaranas ng pananakit ng kasukasuan. Para ihanda ito, kudkurin ang 1 piraso ng sariwang luya, ilagay sa mainit na tubig, hayaan ng 10 minuto salain at inumin. Para sa mga hindi gusto ang matapang na lasa, maaaring magdagdag ng kaunting pulot at kalamansi para mas maging masarap ito, nang hindi nababawasan ang mga benepisyong medikal nito. Isang kamakailang pag-aaral ang nagkumpara sa mga epekto ng luya sa mga karaniwang gamot na anti-inflamatoryo. Pagkaraan ng 8 linggo, ang mga taong araw-araw umiinom ng luya ay nakaranas ng pagbawas ng sakit na maihahambing sa mga umiinom ng gamot, ngunit walang masamang epekto sa tiyan at atay. Ipinapakita nito kung gaano kaganda ang kalikasan sa pagbibigay sa atin ng mas ligtas na mga alternatibo. Pang-7, tsaa ng dandelion. Sa pagtatapos ng ating listahan, narito ang tsaa ng dandelion. Ang halamang ito, na madalas ituring na isang damo lang,
ay sa totoo lang isang makapangyarihang kakampi laban sa pananakit ng mga kasukasuan. Ang dandelion ay lumalaban sa pamamaga at tumutulong din sa katawan na alisin ang mga lason na maaaring magpalala ng pananakit ng kasukasuan. Ang dobleng epekto nito ang dahilan ng pagiging epektibo nito sa mga problema sa kasukasuan. Kahanga-hanga kung paano ang mga pinakakaraniwang halaman ay madalas na may pinakamalalaking benepisyo. Para ihanda, ilagay ang mga tuyong dahon o ugat ng dandelion sa mainit na tubig, hayaan itong nakababad ng 10 minuto sa lain at inumin. Inirerekomendang uminom ng isang tasa sa umaga at isa sa gabi bilang bahagi ng araw-araw na routine. Sa tradisyonal na medisina ng Europa, ang dandelion ay labis na pinahahalagahan dahil sa mga benepisyo nito, kaya't ito ay sadyang itinatanim para sa gamit medikal. Sa halip na ituring itong damong ligaw, pinatutunayan ng mga bagong pag-aaral ang matagal ng alam ng karaniwang tao. Ang mga natural na sangkap nito ay lubhang epektibo sa paggamot ng pamamaga ng mga kasukasuan. Isa pa itong halimbawa kung paano ang tradisyonal na kaalaman madalas nauuna sa tuklas ng siyentipiko. At sa ganitong paraan, natapos natin ang ating video tungkol sa 7 inumin na maaaring natural na magtanggal ng pananakit ng mga kasukasuan. Alin dito ang una mong susubukan? Tandaan na maraming iniaalok ang kalikasan para matulungan tayong mamuhay ng mas komportable at mas maginhawa. Isang mahalagang paalala, hindi mo kailangang simulan lahat agad-agad. Pumili ng isa o dalawa na pinaka nagustuhan mo at doon ka magsimula. Pagkalipas ng ilang linggo, pwede mo nang subukan ng iba. Ang mahalaga ay matukoy mo kung ano ang mas epektibo para sa iyong katawan. Bawat tao ay natatangi at ang gumagana ng mahusay para sa isa ay maaaring hindi angkop para sa iba. Tandaan, natural na pandagdag ang mga inuming ito para maibsan ang pananakit ng kasukasuan. Kung umiinom ka ng mga gamot, kumonsulta muna sa iyong doktor bago idagdag ang alinman sa mga inuming ito sa iyong routine. Ang mga taong may malalang kondisyon, tulad ng diabetes, alta presyon, o problema sa bato, ay dapat mag-ingat bago magsimula ng bagong paggamot kahit na natural pa ito. Ang impormasyong nasa video ay para sa edukasyon lang at hindi kapalit ng payo ng profesional sa kalusugan. Ngayon ikaw naman, umiinom ka ba ng alinman sa mga ito? Napansin mo ba ang pagbabago sa pananakit ng kasukasuan mo? O baka naman may alam kang ibang natural na gamot na gumagana? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay nagpaparami ng benepisyo nito. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, i-type ang oo sa mga komento. Ito ang nag-uudyok sa amin na gumawa ng mas maraming ganitong nilalaman. Huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para makatanggap ng aming mga susunod na health tips. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod na video. Alagaan mo ang sarili at tandaan, karapat-dapat kang mabuhay ng walang sakit. Sa huli, ang kalidad ng buhay ay hindi luho, kundi karapatan ng lahat.